Hindi nagustuhan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mabagal na aksyon ng pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT3. Ang resulta, sibak sa pwesto ang General Manager nito. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Sheena Torno. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang problema sa MRT3. Pero nitong nakaraang linggo, tila naabot na ang sukdulan. Isang escalator sa Taft Avenue Station ang nagkaaberya, nagresulta sa pagkakasugat ng ilang pasahero matapos madaganan at maipit. Si Transportation Secretary Vince Dizon, hindi nagustuhan ang mabagal na aksyon ng pamunuan ng MRT3. Simpleng bagay tulad ng pagpapagawa ng escalator. Kung kaya naman palang gawin sa same day, no, nung araw ng Sabado, nung alas 10 ng umaga, nung nasira ito, bakit pa natin pinagpaliban hanggang Martes? Kung hindi pa ako tumawag, kung hindi pa ako nagsabi, dapat yon nagkukusa ang ating mga kawani na sila mismo, naiisip nila na hindi ito pwedeng maghintay. Dahil sa manay kapabayaan, tinanggal na sa pwesto si MRT3 General Manager Oscar Bongon. Napakatagal po kasi bago naayos at hindi ko gusto yung attitude. Kailangan po talaga magbago ang ating pananaw sa ating trabaho. Yung konting delay, yung konting aberya, at napakalaki po ng hirap na idudulot nito sa ating mga kababayan. Ayon kay Dizon, naisumitin na sa palasyo ang rekomendasyon para sa magiging bagong General Manager ng MRT3. Pero habang wala pang pinal na desisyon, patuloy ang paghihintay sa opisyal na appointment mula sa tanggapan ni Marcos Jr. Sa nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA ngayong Abril, isang matinding tanong ang lumutang. Ano ang mangyayari sa bicycle lanes? Habang pinag-aaralan ng mga kinauukulan ng alternatibong ruta, may suhesyon ng ilang grupo. Hatiin na lang ang lanes sa pagitan ng mga motorsiklo at bisikleta. Ayon sa isang ride-hailing app, karamihan sa mga bicycle lanes sa EDSA ay hindi nagagamit ng lubusan. The pandemic's over. Obviously, there are less bicycles on the roads. And if you look at motorcycles, the use of motorcycles in EDSA is really a lot. Kasi mga delivery, pati motorcycle taxi, pabalik-balik ng EDSA yan across multiple cities. So in terms of frequency of use, mataas po talaga ang frequency use ng ating motorsiklo dito po sa EDSA. Plano nilang makipagpulong sa Department of Transportation, Metropolitan Manila Development o MMDA, at Metro Manila Council o MMC upang talakayin kung paano mas mapapakinabangan ng bicycle lanes, imbes na tuluyang alisin ng mga ito. Pero sa ngayon, tikom pa ang bibig ng mga nabanggit na ahensya sa panukalang ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SM Ray News.